Tapos na po ang unang linggo ng pinakaintay po nating impeachment trial. Pero sa kabila ng maanghang na balitaktakan ng mga abogado, ang tanong ng ilan, ano nga ba nangyari? Dahil karamihan ng unang 3 araw ng impeachment trial naubos sa debate ng mga abogado sa authentication ng November 23, 2024 video ni VP Sara Duterte kung saan pinagbantaan daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa, sa day 1, higit 1 oras ang naubos sa pagbusisi ng mga email sa pagitan po ng NBI at ng Meta, yung parent company ng Facebook. Sa totoo lang, mahalaga naman talaga ang masiguro na authentic nga ang video na ipipresenta sa isang impeachment trial at bahagi po yan ng trabaho ng mga abogado. Ebidensya kasi yan. Pero sa pagkahaba-haba ng mga mainit na debate sa huli, wala naman din palang question sa authenticity ng nasabing video. Katunayan, ang mga abogado ni VP Sara ginamit din ang nasabing video para ipakita kung paano raw inape si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara. At doon na nga lumabas ang direksyon ng depensa ni VP Sara sa impeachment article number 4 o yung kasong grave threats. Hindi naman pala tinatanggi ng kampo ni VP Sara ang lumabas na video at yung mga binitawan niyang salita na may kinontrata raw siyang papatay sa First Family kung sakaling siya ay pinatay din. Ito po pala ang kanilang depensa. Justified daw ang mga pahayag na ito. Ayon kay Defense Counsel Mark Binluan, talaga raw may banta sa buhay ni VP Sara. Kaya't ang kanyang binitawang mga salita sa kanyang press conference ay unconventional yet justified. Ayon po yan sa defense. Na ang ginawa lamang daw ni VP Sara ay sabihin na tama na, enough is enough. Ito pa, giniit ng depensa na may isang clandestine plot para ipapatay si VP Sara at ang kanyang pamilya na tinawag nilang Project Romanov. 2 ulit po itong binanggit ni Atty. Mark Binluan sa kanyang pahayag sa harap ng impeachment court na totoo raw itong Project Romanov. Ang pangalan po ay hango sa angkan ni Tsar Nicholas II ng Russia, ang huling monarkiya ng Russia bago sila talunin ng mga puwersa ni Vladimir Ilyich Lenin. July 17, 1918, in-execute ng mga nanalong Bolshevik ang buong Romanov family, si Tsar Nicholas, asawang si Alexandra, at 5 mga anak na prinsipe at prinsesa. Ito raw ang kinakatakot ni VP Sara, kaya siya naglabas ng kanyang matining galit sa kanyang press conference. Pero eto ngayon ang maaaring maging komplikasyon. Ayon kay dating Dean Ralph Sarmiento ng La Salle Bacolod College of Law, dahil po yan ang ginawang dahilan ng panig ni VP Sara para sa kanyang mga binitawang banta, kailangan nila ngayong patunayan itong sinasabi nilang Project Romanov. Ang tanong ngayon, paano nila ito gagawin? Noong 2024 pa lamang, inanunsyo na ni dating NBI Director Jimmy Santiago na iimbestigahan nila ang mga umunay banta sa buhay ng Vice Presidente. Ang problema, ayon kay Santiago, hindi nakikipagtulungan ang panig ng Vice sa kanilang investigasyon. Ito pa, ang unang nabanggit ng mga Romanov bilang ehemplo ay ang mismong kapatid ng Vice, si Mayor Sebastian Duterte. Sa isang talumpati na ginawa niya noong January 28, 2024, 10 buwan bago magbanta si VP Sara Duterte, sinabi po ni Baste Duterte na tandaan dapat ng Pangulo ang nangyari sa pamilya Romanov, sa pamilya Mussolini at sa sarili niyang pamilya para siya raw ay magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.